order of business, breakfast. Oh, talaga ba? Touchdown Japan! Ayan, nandun si Christian sa likod. Tapos, tingnan nyo yung outfit niya, guys. Gusto niyang ilaban yung ganyang look niya sa 10 degree Celsius. This is our outfit. Simple lang, all black outfit lang siya. Pero magpapalit ako later kapag lalabas na kami sa Shibuya. So nice! Welcome to Narita International Airport, and it's my first time in Tokyo! Time check muna tayo. It's currently 7:32 p.m. and lalabas pa lang kami. Pupunta pa lang kami sa may immigration. Pero nag-fill up na kami para makuha namin yung dun sa declaration form or yung parang arrival nila na kailangan yung fill upan. Medyo mahaba siya, guys. So, I suggest na gawin nyo na siya ahead of time, or kung meron na agad kayong eSIM na connected sa phones nyo, habang nandun pa lang kayo sa plane, pwede nyo na rin siyang gawin. Pero mas mabilis kasi yung internet dito sa loob na mismo ng airport, so dito pa namin siya ginawa. But anyway, since medyo mahaba ngayon, tapos ang daming tao din kanina sa CR, medyo napatagal kami. So, ngayon kami yung parang pinaka-last na pupunta dun sa may immigration and para kuhain yung luggages namin. Ang saya lang din, mahuli minsan kasi you get to enjoy yung lugar na wala masyadong tao. So, medyo aesthetic yung vibes niya. Yun lang, baka bawal nang mag-record pala sa may immigration. So, later na lang ulit. Kapag pupunta kayo dun sa train or dun sa Shinkansen, dito kayo dadaan. So, hanapin nyo lang yung sign na nakalagay train. Nag-inquire ako ng SIM dyan kasi hindi pwede kasi sa phone ko yung mga eSIM. So, parang naghahanap ako ng actual SIM. So, nakita ko 7,000 yen. Grabe ang mahal nung 7 days nila. Tapos, parang 50 gig lang yun. So, hindi ko siya kinuha. Dito yun sa SoftBank. So, maghahanap na lang ako siguro sa convenience stores or somewhere else. Buti na lang si Christian. Meron siyang eSIM from Klook. We got our train tickets. Here it is. Ayoko na hindi kami magkatabi, tas wala kami sa window seat at least. So, eto, nagantay ako na yung next train, which is yung 903. 02A and 02B kami. Perfect. So, nandito na kami sa may Keisei Skyliner and inaantay na namin yung train schedule namin, which is 9:03 p.m. yung exact na departure. Most probably mga 9 p.m. nandito na yung train. Tapos kailangan talaga makasakay kami doon agad kasi kapag ka na-miss mo yung train na yun, you can't ride the next one since may seats din talaga siya na pre-provide for you. So sure naman na may seat siya. You don't really have to line up. Pwede kang mag-lounge or umupo muna dito if you'd like. Kanina, nag-convenience run na kami. So, yung first convenience run namin is sa Family Mart dito sa may taas ng Keisei Narita Station. And then, eto na yung mga pinamili namin. So, i-haul ko na lang muna siya. Parang sinisipon na agad ako. Di pa ako naka-thermal wear. Pero carry pa naman so far. Ewan ko lang mamaya pagkalabas namin ng train. Okay, first,
We have itong tuna mayonnaise or tuna onigiri. So, ito yung magiging first onigiri ko for this trip. I'm so excited na matry kasi sobrang hype neto. Pati netong susunod na ipapakita ko, which is egg sando or egg sandwich nila. So, really excited to try this one. But this one's from Family Mart. I'm not sure kung same lang sila ng supplier. Pero masarap daw to. So, it's a must try if you go to Japan to eat egg sandwich nila tsaka itong tuna onigiri. And then for our drinks, ay hindi, may food pa pala. Ito, may protein bar na binili si Chan. Savas protein bar. So, syempre, kailangan niya i-hit yung protein niya. And 20 grams of protein pala to, grabe. And then for the drink, halos pareho lang siya pero may nakalagay lang sa ibabaw. So, this one's the first one. It's a cafe latte. May nakalagay dito na regular. And then, the next one would be non-sweet. But I feel like since sweet tooth talaga ako, mahilig ako sa matamis. Feeling ko magugustuhan ko yung color red. So yun pa lang naman so far yung binili namin dun sa first convenient run namin. Yan, busy-busy si Christian dun sa inaayos niya sa camera niya. Kasi nababaliw daw yung SD card ba? And then this is our current situation dito. Everyone, naghihintay kami ngayon ng train. Yun lang. Sobrang walang kwento. Ayan, may isa kaming maleta dito, 2, 3, 4. Pero pang isa Nandito sa loob. sa loob mo. Hey. We actually have a total of 5 luggages. Yung isa nandito lang sa loob neto. Car 8 kasi kami. So car 6 to 8 tong line na to. Pero again, you don't have to worry about yung pagpila kasi meron naman seat assignments. So, yun lang. Okay, so these are our luggages. Ayan. Tapos ito yung bag ko. Oh my God, ang bilis. Pero ito yung Kisei Skyliner. And ito yung seat namin ni Christian. Wow! Tingin. Saya niya sa straw, guys. Ang cute. Bawal na ibalik sa higa mo. Sige nga, taste test. Wow! Last na. Sorry na. Ginawa ko nga kasi super regular. Sa kanya yung non-sweet. Ito yung una namin kakainin. Tapos si Christian, sobrang nagsastruggle na siya. Paano niya kakainin. So ito na yung nangyayari sa kanya dito. Ang yabang ko kasi hindi pa kasi ako nagsastart magbukas. So may nakalagay pull. Okay. Ipo-pull ko naman tong pull. Here we go. Cheers. In fairness, parang the longer you eat it, the better it gets. No? Parang sumasarap siya pababa. Can I try your drink? Okay na. Pero hindi talaga sweet at all. Ito naman. Tchanan! Okay, yun lang. It tastes the same though. Mas sweet lang ng konti. But it basically tastes the same. No! This is mine. Okay, it's egg sandwich time! Egg sandwich! Yan. Tig-isa kami. Ito yung kay Christian. Ito naman yun sa akin. Saan train tayo pa ba? Bueno. Bueno. Sarap. Guys, mas bet ko to. Sobrang sarap. Last bite ko na. Sana pala dalawa yung binili ko. No?
I feel like drinag ko na masyado tong video longer than it should be. Pero ito lang kasi rin yung time na pwede akong mag-vlog. Parang sobrang fast-paced nung nangyari sa amin. And since bago lang kami dito, syempre sobrang focus namin para makapunta kami dun sa tamang pupuntahan namin. Para on time kami. But anyway, for our Japan visa pala, kung magpapa-assist kayo, especially if you are a freelancer, I highly recommend Fin Explorer Travel and Tours. So, dito ko na lang ilalagay sa may mukha ni Jan. So, pwede nyo puntahan yung Fin Explorer Travel and Tours. Nagsispecialize kasi sila Ate Beverly dun sa mga freelancers like me. Well, si Chan kasi he's tied up with ProLife. So, meron siyang company. So, magkaiba yung requirements namin. But, ito yung requirements na prepare ko. Tapos, ito naman yung requirements na prepare niya ni Christian. Yan. So, medyo gahol din nung kumuha kami kasi it was like November na nung nagpa-assist kami sa kanya. Pero luckily, by December 13, our visa got approved. Thank God, kasi this is my first trip to Japan and I'm very excited and looking forward dito. So, ang saya ko kasi kala ko mahirap siya as a freelancer since wala nga akong any company or never ako nag-regular job. Kung gusto nyo naman malaman kung magkano yung mga travel breakdowns or expenses namin, ayoko sana ipakita kung magkano yung flight ticket namin. So, I surprised him nung birthday namin nung August. Nabook ko na kasi ito July 2025 pa lang. So, ito yung exact amount niya. Yon, happy naman ako kasi dream country ko talaga to. And I feel like it's going to be really worth it. Kasi parang first international travel din namin to ni Chan na leisure lang talaga. Nung nag-Singapore kasi kami, which is our first international flight together, it was for work sa Singapore. And then next naman, nung nag-Malaysia kami, it was with family. And then nung nag-Hong Kong, with family din. So parang this is our first na kaming dalawa lang. So this is special. And this is my dream country. So parang mas special pa siya ng sobra. Time check, 9:33 p.m. na. Baba namin or yung arrival namin sa Ueno is 9:45 p.m. according dun sa ticket. Pero I feel like on time naman sila. So I still have like roughly 12 minutes to do this vlog. So bear with me. Nakakatuwa lang kasi hindi talaga ako nakakatulog sa mga flights. Pero since wala akong tulog kagabi, in fairness, nakatulog naman ako ng mga 2 hours, no? So meron pa kaming energy tonight if ever lumabas kami papuntang Shibuya. Ay, before pala kami lumanding, guys, kinabahan ako ng very light kasi nag-go around siya once kasi sobrang strong daw ng wind dito sa Tokyo. So, sobrang nakakasuka siya, honestly. Tapos, nakaganon na lang ako kay Christian. Nakaganon na lang ako. Tapos nagdadasal na ako, guys, kasi natatakot talaga ako noon. Kasi parang first time, parang feeling ko, though magaling yung mga pilot pero syempre may kaba factor na pa-landing na kami. Inangat pa nila, tapos nag-go around pa ulit, diba? So medyo nakakaba siya, tapos nakakahilo kasi matagtag. Tapos nag-sign up the course yung mga FA. Ayun, nakita pa ni Christian, nagsasign of the course daw yung mga FA. Buti na lang hindi niya sinabi sa akin yun. Kasi kung sinabi niya sa akin yun, feeling ko yung anxiety level ko aangat ng bonggang-bongga. Pero in fairness, nakalanding naman kami safely. So, yun lang naman. And then, wala akong eSIM kasi honestly, yung phone ko nga, hindi na siya pwede for eSIM. So, si Christian yung kinawaan namin ng eSIM. Ako naman, maghahanap pa ako ng actual SIM card kasi ang mahal ng mga SIM card sa airport. So, I'm hoping na makahanap tayo sa mga convenience stores or somewhere else na mas mura. So, kung yung phone nyo, guys, or katulad ng phone ko, mamaya or sa susunod na vlog na lang ipapakita ko kung saan tayo kukuha ng SIM card. Alright, next. Ang nabook ko kasi through Klook is yung KCA Skyliner with the 72-hour. Ito siya, na subway ticket. Yun yung sunod na kukuhain natin later on. For now, ang nakuha pa lang natin is yung for the KCA Skyliner. Bababa kami now sa KCA Ueno, which I think is the next station. So as you can see dito sa likod ko, medyo parang yung mga tao nagre-ready na sila bumaba. Nandito na sila sa Nipori pala. I feel like next na yung Ueno kasi 9:39 p.m. na. Yung JR line pala, guys, iba pa yun. So, hindi naman ako nag-avail nun kasi I feel like wala naman kaming pupuntahan ni Christian na anything na JR line. So, nag-focus muna ako dun sa subway station. And if you don't want naman yung any hassle, you could actually also go here naman via airport transfer. Train or bus din siya. Pwede nyo rin i-check yung mga accommodation nyo kung meron ba siyang kasamang airport transfer.
para na rin sa luggages nyo kasi minsan may free na ganun eh. May airport limousine bus din na pwedeng direct na dun sa ibang mga hotels which hindi kasi kami nag-book ng hotel. So, naka-Airbnb kasi kami ni Christian. Yung Airbnb namin, dalawa. Magsistay muna kami first now sa Shibuya. So, we're gonna be staying there for 3 nights. Tapos yung next namin is sa Asakusa. So, another 3 nights tayo sa Asakusa. Yun, ipapakita ko na lang sa inyo in the next vlogs. But yeah, yun lang naman so far. Finally got our Tokyo subway 72-hour tickets. After 72 hours, lakad-lakad na lang. Ang count neto guys, yung unang pasok ng ticket na to. So I guess we'll just have to find it out later. Napakaangas! What the heck? Para ko nasa anime. Pero itong sitwasyon na parang hindi nakaka-anime be. Oh my God. Kanina pa kami naglalakad guys. Tapos ito, naka-t-shirt pa kanina. Napakalamig dito. Girl. Grabe, sobrang lamig guys. And time check, it's already 10 minutes before 11 p.m. Laban. You know what guys, I've heard a lot of good things about this free night recover. Hi guys! Time check. It's already 12:03 a.m. and apparently, ang dami naming mga naging miscalculation sa mga ginagawa namin dito. Nakapag-withdraw ka na? Hindi pa. So yon, isa sa problem namin is hindi kami makapag-withdraw dun sa GCash card ni Christian. Doon niya kasi masyado nagagamit yung GCash card niya. So, hindi namin maalala kung ano yung PIN niya. Kanina, nung nag-train kami, yung binabaan namin, biglang hindi na pala siya kasama dun sa Tokyo subway ticket. So, siningil kami. Bawal daw ang credit card doon. So, hindi tinanggap yung card namin. Buti na lang binigyan ako ng mama ko ng 1,000 yen, guys. Binigyan ako ng mama ko ng 1,000 yen. So, yun yung pinambayad namin, which is 280 yen per head. Tapos, sobrang haba na nilakad namin. And totoo talaga, guys, na sobrang daming hagdan dito. Na-experience na namin siya first hand. And test of relationship talaga siya, guys. Kasi medyo nagkakaubusan na kami ng pasensya kanina. Pero, Hindi nalab ko yan. ay, sus. Well, ako lang siguro. Kasi, honestly, kanina, I'm just a girl, guys. Ang bigat talaga ng luggage ko. Tapos, meron pa kaming isang luggage na pinoproblema namin paano namin yun dadalhin from Shibuya Airbnb going to Asakusa or Asakusa Airbnb going to Narita Airport na ulit. So, kung maglilima kami na luggage, 4 pa nga lang na luggage na problema na kami. Paano pa paglima na? I think na-figure out na ni Christian yung GCash. So, sana makapag-withdraw na kami. And yung withdrawal fee pala, guys, is kapag ka 10,000 yen, it's 110 yen yung fee. Pagka 20,000 yen naman, nasa 220 yen yung fee. Were you able to withdraw? Finally! Meron na kaming pira. May 2 lapad na kami, guys. Lapad ng noo. Congratulations sa amin. Like, super lapit lang netong 7-Eleven na to dun sa Airbnb namin, which hindi pa namin napupuntahan. So, I think I'm gonna be ending this airport diaries vlog kasi basically wala na kami sa airport. But I just really wanted to show you guys kung paano yung naging process from Naiya to Narita and then yung ano nangyari sa amin after namin sa Narita on the way to our Airbnb. So, since papunta na tayo sa Airbnb, see you on my next vlog. So, thank you so much for watching. Bye! 次は渋谷、お出口は左側です。The next station is 渋谷。